sa inalaw sa'yo ng Diyos na problema, even our problems can be our greatest blessing. Joy is not the absence of problems. Posible yan eh. Posible mawalan tayo ng problema. Manaba, joy is the presence of Jesus amidst all our problems. Nang minsan merong isang babae ang napadpad sa isang rooftop, bubong mataas, parang problemado pa siya. Habang hawak-hawak niya yung phone niya, may nakakita sa kanya mula sa baba ang sumigaw, Miss, maghunos dili ka! Lahat ng problema may solusyon. Huwag mong gawin yung iniisip mo. Sabi ng babae, ang OA mo! Naghahanap lang naman ako ng signal dito. But seriously, naniniwala po ba kayo na bawat problema may solusyon? Ako depende. Basta kasama ang Panginoon. Isama mo ang Panginoon sa equation. Hindi laging totoo yun. Bawat problema may solusyon. Isama mo ang Panginoon. At bawat problema, makakakita ka ng solusyon. So much so na kung minsan, dahil pa rin sa Panginoon, kahit ang iyong problema ay magiging mismong solusyon. Sa ating unang pagbasa, napakalaki ng problema ng mga taga-Juda sapagkat sinalakay ng kung sino-sinong bayan, dayuhang bayan, ang kanilang bayan. Sinunog pa. Sino ngayon ang mag-aakala na later on, isang dayuhang hari pa ang gagamitin ng Diyos upang tulungan sila, upang ibalik ang mga nawala sa kanila. Sa ating ebanghelyo, na-recall ni Kristo para kay Nicodemo yung ahas na tiningnan ng mga Israelita. Nang tingnan nila, gumaling sila sa pagkatuklaw ng ahas din sa kanila. O di ba? Ahas yung problema. Ahas yung naging solusyon sa problema. In the same vein of thought, parang sinasabi sa atin ng ating mabuting balita na ang krus, ang siyang pinakamatinding problema na ginawa natin dahil sa kasalanan natin. Kaya nga dyan namatay ang Panginoon natin. Sinong mag-aakala na ang krus niya na gagamitin ng Panginoon upang solve ang problema niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Kaya nga, trivia lang, kung mapapansin po ninyo yung main door natin, yung wooden door natin, main door natin, yan. Kung titingnan po ninyo yung details niyan, isa lang ang sasabihin sa inyo yan. Kung sa punong kahoy nagkasala ang tao, sa kahoy na krus, iniligtas ang tao. 1 Pedro 2:24, by His wounds, you were healed. Sa pamamagitan ng mga sukat ni Kristo, ginamot tayo. Kaya nga, totoo lagi yung kasabihan, hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan dahil sa bawat kasamang ibibigay ng Diablo, may kabutihang isasagot ang Diyos. Hindi ma-checkmate ng Diablo ang Diyos. Kaya, bawat problema, may solusyon talaga. Kailangan lang nating makipag-ugnayan sa Diyos, magdasal sa Diyos, at maging kalmado upang ang solusyon na ibinibigay niya maya't maya ay ating makita. Our problems do not come on their own. Meron silang kasamang solusyon. Medyo hindi pa nga masyadong sakto yung paliwanag na yan, yung analogy na yan eh. Sa sinasabi sa atin ng Panginoon, pagdating sa solusyon versus problema. Kasi ang sasabihin sa atin ng Romans 5:20, where sin abounds, grace abounds all the more. Sa nakita natin activity kanina, ang solusyon lang ay karton. Pero pagdating sa Panginoon, ang solusyon, marami kaya sa problema. Ito yung sinasabi dati ni Monsignor Mar nung nabubuhay pa siya. Father Fidel, ano man ang problema mo, maniwala ni Cain. Dahil dyan ang sabi ng Diyos kay Cain, ginawa mo, susumpain kita. Mula ngayon, wala ka nang matitirhan dito. Magiging lagalag ka na lang dito. Pag-alagala na lang. At kailanman hindi ka na makapagbubungkal dito. Magbungkal ka man, lahat ng itatanim mo hindi tutubo, hindi ka ani. Hindi ito eksakto naisip ko lang ito, pero hindi kaya parang lang. Na ganun din ang naging eksena more than 2,000 years ago na matagal nang sinasaka ng Diablo ang mundo bago dumating si Kristo. Enjoy na enjoy siya. Kala niya, kaya niya lahat. Tinutupad na niya, nilalatag na niya sa mundong ito ang plano niya. Until God said, it is enough.
Nagkatawang taong Diyos na si Kristo, ano ginawa ng Diablo? Inather niya ang lahat ng kanyang strengths para patayin si Kristo. Patay! Kaya literal. Baka nakakalimutan nyo, literal. Dumanak ang dugo ng Diyos sa mundo ito. Sa galit ng Diyos. Hindi malayong pinagkasumpa-sumpa niya sa Satanas sa pagkatandaan nating namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng tao at ang kasalanan ng tao dahil sa Diablo. Hindi malayong sinabi ng Diyos sa Diablo, hindi ka kailanman makapagkahari. Hindi mo kailanman magiging teritoryo ang mundo. Dumanap na sa mundo ang dugo ng anak ko. At kahit sikapin mong makapaglatag ng iyong plano, magtanim ng kahit ano, sisiguraduhin kong hindi tutubo yan. Hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Yun ang dahilan, kaakibat pa ng sinasabi sa ating ikalabang pagbasa, nag-uumapaw, saganang-sagana ang pagmamahal ng Diyos. Mas maraming solusyon kaysa sa problema. Mas marami. Maniwala kayo. Pinangungunahan lang tayo ng takot at lungkot. Saan galing yan? Sa demonyo. Tinatanim sa atin. Sana hindi tutubo, pero pinakakaalagaan natin. Dinidiligan natin. Mas pinaniniwalaan natin ang tukso ng Diablo. Kaya mas nagfo-focus tayo sa problema at hindi sa solusyon. Alam naman natin yun eh. Nasabi ko na sa inyo yun eh. Kapag nag-focus tayo sa problema, kapag pinalalaki natin ang problema, lumilit ang ating pananampalataya. Pero sikapin natin patatagin ang ating pananampalataya, lilit ang ating problema. Mas lalong lalakas ang ating loob sapagkat alam natin kasama natin ang Diyos. Pero baliktarin mo, mas makinig ka sa Diablo, hindi mo makikita yung solusyon.